Nakaugalian ko na rin po talagang manalangin ng gabi-gabi dahil sa itinuro ng lola ko na siya po ang nagmulit sa akin na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya rin ang nagturo sa akin na may langit, may impyerno, may purgatorio. At sa kanya ko rin narinig yung salitang verbo na hindi ko naintindihan ano ba yung verbo na yon. Pero sa lola ko po, bawal ang Biblia. Sani tandaan mo, huwag kang magbabasa ng Biblia. Ayaw niya na nagbabasa ng Biblia. Kaya lang, marami pong tanong sa isip ko dahil yung pong altar namin na aming pinagdadasalan, napakarami pong lamang rebulto. Gabi-gabi yun ang kaharap namin pagka kami pinagdadasal. So hindi ko po alam, parang, alin ba talaga Diyos dito? Hanggang sa lumalaki na ako, kakaisip, hindi ganun kalalim yung pundasyon ko tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Kaya po ako nalulung sa barkada at natutong magbisyo. Gawa po na problematic po ako ng bata pa dahil sa parents ko, lagi kaming naiiwan sa bahay. Kami-kami lang po mga magkakapatid. Kaya sabi ko, grade 3 pa lang, natuto na ako tumikim ng marijuana. At natuto na ako magsugal. Panay barkada dahil kalalaro ng basketball. Lahat ng kalaro ko sa basketball, wala akong nakakalaro ka-teammate na hindi lasinggero at hindi adik. Lagi pong ganon. Tuwing mananalo kami sa basketball, inuman. Hanggang sa dumating na po yung panahon, hindi rin po alam ng nanay ko na nagpupus na po kami ng marijuana. Ganon. At may time pa nga, minsan sa paggamit namin ng marijuana, yung pong Gideon Bible, na pocket Bible, yung pong ginagamit naming rolling paper. One time po, nung ako po ay sabog sa marijuana, may naligaw po sa aming mga born again. At naimbitahan akong dumalo. Pag upo ko, nagsesermon yung pastor, sabi ng pastor, kung mamatay ka ngayon, saan ka mapupunta? Dumadinig ko yung para akong na bad trip. Sabi ko, kung mamatay nga ako, saan ako pupunta? Naisip ko, sabog ako ngayon. May impyerno ako. So, doon nagkaroon ako ng feeling of guilt at doon na po ako nag-start magbasa ng Biblia. Halos hindi po ako lumalabas ng bahay. 3 months. Basa lang ako ng basa ng Biblia. At iwas ako sa barkada. Doon na po ako nag-start mag-born again, born again. O mga hindi naman totoong religion, after ng 3 months, balik uli sa dati. Balik uli sa bisyo, balik sa barkada. Sa pag-aaral ko, lalo din ako nalulung sa bisyo dahil sa barkada. At doon nga sa college days ko, nag-varsity po ako ng basketball. Lahat ng aking mga kabarkada, ka-teammates ko, adik at saka lasinggero din. Kaya, school bukol. Si Brad Eli po ay una ko napakinggan sa DCWB, sa This is Manolo and His Genius Family. Nung madinig ko si Brad Eli nagsasalita tungkol sa verbo, natawagan ako ng pansin. Sabi ng Biblia, nagkatawang tao ang verbo. Sabi ko, yun yung nadinig ko sa lola ko Verbo. Pinaliwanag ni Brad Eli. At yun na nga, pinasa sa Biblia sa 1:1 hanggang 3:14, ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Yun palang ating Panginoong Jesucristo. So naintindihan ko, yun pala yung verbo. Sabi ko, galing nung mangangaral na yun. Dun sa mga panelist na yon, si Brad Eli may pinakamaliwanag na sagot sa lahat ng mga sumasagot doon pagka mayroong mga tanong. So, nainganyo ako makinig. One time, tuloy pa rin ako sa bisyo. One time, pag uwi ko ng bahay, sabog ako, at dyan ako ng gamot, nagbukas ako ng TV, Channel 13, nadinig ko siya. Sumisigaw, nangangaral, galit. Tapos may nadinig ako, tarantado, gago. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Sino to? Bakit mumura tong... di, galit din ako. Sabi ko, tapang naman ito. Pero natawagan ako ng pansin. Ayun,
Ang ginawa ko na lang, nakinig lang ako ng nakinig sa radyo, tuloy-tuloy. Ako po ay dumadalo pa rin sa Born Again, at nakadalo po ako sa Badista, dumalo rin ako ng Baptist, dumalo din ako sa GIL. Kaya lang sa lahat po ng mga dinaluhan ko, meron akong hinahanap na hindi ko alam, basta hindi ako masatisfied at lagi akong may nakikitang katitisuran sa bawat relihiyon na aking dinadaluhan. Na-aksidente yung chewing ko. Nanalangin ako sa Diyos. Panginoon, buhayin mo lang po itong tiyuhin ko. Maglilingkod po ako. Yung chewing ko nag 50-50 na buhay hanggang sa lumakas, nakarecover, sabi ko. Nangako ako sa Diyos. Binibigyan niya ako ng chance para magbagong buhay. And then, nabalitaan ko si Brad Eli pupunta sa lokal para mag-Bible study. So, dumalo po ako. First time kong ma-meet si Brad Eli, that was 1990. Nung maubos na yung tanong, sabi nung kasama ni Brad Eli, Brad, wala na pong nagtatanong, baka gusto niyo po. Sige, kapatid. Kapatid na Eli, pwede po bang uminom ng alak? Kasi po, gumawa ng alak si Kristo. yan po yung tanong ko. Ang sagot ni Brad Eli sa akin, pagka-alak, binili mo sa tindahan, fermented, ginawa ng tao, huwag mong inumin. Nakakalasing yon, bawal yon. Pero pag alak, ginawa ni Kristo, inumin mo. Pag nainom mo yung alak na ginawa ni Kristo, tanggal ang lasing mo. Isang tanong lang po, kumbirtido na po ako. Sabi ko, ito na. Hanggang sa dumalo na po ako ng lokal, ng mga pagkakatipon. Pagdalo ko po sa lokal, iba na agad yung naramdaman ko from awitan. Sabi ko, iba to, iba yung pakiramdam na to. Iba. And then, dumating na yung, tapos na yung teksto, mag-aabuloy yan na, mag-aabuloy ako. Brad, hindi ka pa pwedeng mag-abuloy Bakit? kasi hindi ka pa nababautismuhan. Sige, bautismuhan niyo na ako. Hindi pwede kasi kailangan ka pang magdoktrina. Doktrina? Ano yun? Sige, doktrinahan niyo na ako. Isang araw, dumating sa bahay namin, si Brad Roland Ocampo. Nung dumating sa bahay namin, mayroong nagtatanong, isang mama na may bigote, naka-shade, sabi niya, Dito ba nakatira si San Catan? nagulat ako, sabi ko, ba't ako hinahanap nito? Ano kaya ako to? Pulis? Kasi nag-aalala ako dahil dati nga kami nag-push. Sabi ko, kung hindi ka ako pulis ito, adik ito. I-score. Yun ang nasa isip ko. Tagaan dating daan ako. Ayun. Nakahinga ako ng maluwag. Ayun. Yung pala siya yung magdodoktrina sa akin. At tuwing madidinig ko yung doktrina, yun lagi ang bukang bibig ko. Kahit sinong tao kaharap ko, kausap ko, dinodoktrina ko rin yung nadinig kong doktrina. Kaya ang nangyari po, napagkamalan ako si Raulo doon sa lugar namin. Dahil nagbabasa raw ako ng Biblia, kung ano-ano rin pinagsasabi ko. Dahil sa katuwaan ko sa mga nadidinig ko, akala ko matutuwa rin yung tao makakarinig sa akin. Dumating na nga yung panahon na itinatakwil nila ako dahil nagbabasa raw ako ng Biblia. Meron po kaming laro sa basketball, isang malaking liga. Then, kasalukuyan naglalaro na kami, kasagsagan ng laro. Eto na po, may isang kapatid na dumarating. This is Jane Angeles. Sumisigaw. Sabi niya, Brad Sunny, andyan na si Brad Roland. During ng doktrina, Hindi masama mag-basketball. Pero dapat unahin mo muna ang sa Diyos. parang pong nagpagting yung tenga ko. Sabi ko, ba't pinagagalitan ako nitong taong ito? Anong karapatan nitong pagalitan ako? Gusto kong awayin si Brad Roland. Parang gusto kong hamunin ng suntukan. Kaya lang nananaig po sa akin yung salita ng Diyos na nadidinig ko sa doktrina. So, tuloy-tuloy po yung doktrina. Awa ng Panginoon hanggang sa last day, natapos namin. At nung tinanong na ako ni Brad Roland, kung tutuloy ba ako o hindi, sabi niya, bahala kang magdesisyon. Kaya nung gabi na yun, halos di ako makatulog dahil nakikiramdam ako sa sarili ko kung tutuloy ba ako sa bautismo o hindi.
Dahil lang nasa isip ko, pag tumuloy ako, mahihinto na lahat ng bisyo ko. Kaya ko ba? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Tapos magagalit sa akin ng mga kamag-anak ko, mga mahal ko sa buhay. Nagpabautismo po ako. Tumuloy po ako. So naani po ako sa iglesia, hindi po alam ng mga magulang ko. 6 days pa lang ako sa pagkakaanib ko, ako po ay pinalad na makabunot ng pagiging presidente ng Group 6 ng Metro Manila. Although tinatanggihan ko, sinosoli ko yung binunot ko, ayaw nila. Ikaw nakabunot eh. Ikaw ang ano dyan. So, pinangatawanan ko na po. Sinubukan ko po nung ako po ay 4 na buwan na sa iglesia. Nag-start na ako mag-aral ng pagkamanggagawa. Doon na po dumating yung mga mahihigpit na pagsubok. Kasi yung pong nanay ko, galit na sa akin. Dahil sa pagiging aktibo ko sa iglesia, nagagalit siya. Sa sobrang galit niya sa akin, Lumayas ka dito! Pag di ka lumayas, susunugin ko yung mga damit mo! although mahal ko yung nanay ko, napilitan po ako umalis. Umiiyak po ako noon. Malis ako ng bahay. Nasa isip ko, eto na ako yung sinasabi sa doktrina. Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Tiniluy ko pa rin yung pagiging manggagawa ko. Hanggang sa naging full-time worker na po ako habang nagtatrabaho. Yung nanay ko ngayon, mga kamag-anak namin, ini-invite ko silang dumalo ng mga pagkakatipon. Sa tuwing maiisip ko, mapapahamak ng magulang ko, parang lagi akong naiiyak. So gusto ko silang maanib, kaya sinatsaga-tsaga ako. Until such time na dumating na naging busy na ako sa tungkulin ko sa iglesia, hanggang sa nadistino na po ako ng Hong Kong. Pagdating ko po sa Hong Kong, sumulat ako sa nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, Nay, alam niyo po ako, walang pinakamasamang nanay sa mundong nakilala ko kundi kayo. Hindi ko kayo kayang patawarin. Pero dahil naanib ako sa iglesia ng Diyos, na totoo, sabi ko, pinapatawad ko na kayo. Tuloy-tuloy pa rin panalangin ko na sana maanib. May ginagawa ko lahat na para na alam ko. Kaya lang dumating yung panahon na parang sumuko na ako. Sabi ko, Panginoon ka ako. 7 taon na. Parang hindi ko kaya. Parang tinatanggap ko na may impyerno nanay ko, tatay ko, mga mahal ko sa buhay. Kasi hindi ko sila mapaanib. Sabi ko, bahala ka na po. Hindi ko po kaya. Tumutok na lang po ako sa gawain. Basta kung ano yung tungkulin na pinagagawa sa akin. Doon po ako nag-concentrate. Hanggang sa dumating yung panahon na yung nanay ko pala nagpadoktrina, hindi ko alam. At awa ng Diyos, napautismuhan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Naanib yung nanay ko na alam kong hindi akong gumawa ng paraan, kundi ang Diyos na ang kumilos. Sumunod na po yung ate ko. Tapos one time, magbabautismo kami sa Apalit. Nakita ko yung kuya ko nakaupo sa upuan ng mga candidates of baptism. Sabi ko, ba't nandito yung kuya ko? Yung pala, babautismuhan na rin. Hindi ko rin alam. Doon ko lang nalaman. Sabi ko, salamat sa Diyos. Yung kuya ko kako, mas gago sa akin to eh. Kaya ngayon, buo na po yung pamilya namin na kung paanong pinangarap ko noon na mabuo yung pamilya namin, na huwag kami magkawatak-watak kahit simpleng pamumuhay, kahit na mahirap, basta buo, masaya na po ako. Nangyari po yon nung maanib na po kami lahat dito sa iglesia. Ako po si Brad Sani Catan at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.